Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Pareserye tayo, no? Marami nakaka-miss dito sa pareserye na to. So, kamustahin natin yung opening ng branch ni Diwata sa Quezon City. Tingnan natin mga men. Ano ba nangyari doon sa Quezon City na branch opening? 3. Ayan guys, good morning sa inyo lahat. Ang araw ngayon ay June 2. Ito po ang araw na mag-grand opening tayo sa Quezon City, na kung saan ready na ako ngayon at hinihintay na natin ang ating mga guests, ang ating mga biskita ngayong araw na ito. Ngayon handa ko ng aking pwesto. So ito na, ipakita natin sa loob. Ang daming balon kasi ngayong araw na ito ay magkakating the ribbon tayo. So papakita ko muna sa inyo. Konti pala yung tao sa mga oras na ito kasi anong oras pa lang, time check tayo, nasa 8:30 pa lang yata. So alas 10 po talaga yung cutting the ribbon natin at mag-start tayo. Yung mga ginto niya sa kwintas. Hindi naman badoy kasi na-develop niya yung style na yan eh. Kumbaga pag hindi na siya nagkwintas ng ganyan, hindi na siya si Diwata. Nasanay na ako. Inari niya na yung ganyang uri ng fashion, yung may mga ginto-ginto siya na ganyan. So, pakita muna natin yung loob sa kung ano nangyayari ngayong mga oras na ito. So, ayan. Dito po tayo magka-cutting the ribbon. Ito po. Tapos ito na yung mga flowers. Ayan, maraming salamat. Tapos syempre, nagpagawa tayo ng, nagpa-sit up tayo ng stage. So, ito. At syempre, waiting na lang sa mga special guests kasi may mga influencer tayo, may mga celebrities, tapos sabi pa nga, may mga politiko pang darating. Wait. Ba't parang hindi mo alam? Sabi nila may politikong darating. Halata ka na hindi pala sa'yo to men eh. Pero parang may nag-franchise yata netong Kasi minsan, dapat nililinaw nyo rin kasi hindi naiintindihan ng tao ano ba yung franchise. Iniisip pa rin kasi ng tao, tindahan mo pa rin yan. 'Di ba? Well, parang ganoon na rin pero iba ang pag may franchise ka, iba ang iba ang basta dapat pinapaliwanag nyo rin sa tao kasi iisipin din sa bagay, hindi nila pwede sabihin yun dahil unang-una si Diwata nga naman yung si Diwata nga naman hinahanap ng mga tao, no? Kasi kung sasabihin nila na ito ay franchise lang ng ni Diwata, maybe hindi magkakaroon ng interest yung mga tao, di ba? So abangan natin yan guys kung sino-sino ang mga darating ngayong araw na ito. So maraming salamat pala sa mga tao. Shut up! Kung sino yung daldal ng daldal sa background, hayaan mo magsalita si Diwata. Nakakabwisit yan Pati yung yung spoiler dun sa yung kay Hiwaga, yung sila. Nakakabwisit talaga yan pag may hindi mo na patapusin yung nagsasalita. Di ba? Nakakabwisit talaga. Yan guys kung sino-sino ang mga darating ngayong araw na ito. So maraming salamat pala sa mga taong sumusuporta. Parang gusto ko talaga ipakita yung ang ganda ng setup ng natin, ng ribbon. Tingnan mo. Ba? Tapos dito. Di ba parang pampatay? Gandang Diwata, Pag kinat yung flower, flower ba yan? And the ribbon. Kala ko flower eh. Pag kinat yung sa may ibabato sa likod. Ito yung ikakat natin mamaya. Hindi ko alam kung sino pang magkakat ng ribbon. Tapos ito naman yung pinakadulo. Pag ang vlogger, yung vlogger-vloggera na walang breeding, ang ingay sa background, hindi sila marunong magbigay ng respeto dun sa nagvi-video. So, ayan. Tapos siyempre sisilipin natin yung stage. So, ayan pa lang. Tapos siyempre papasilip natin yung doon. Pinakita mo ng stage. Tapos siyempre naghanda ako ng catering banda doon. Catering. Ayun, banda doon. Ayan, mag-cater tayo. Pero bukod sa cater, may mga pagkain na kasi di ba magbubukas na tayo, may tinda na rin ako. So pakita mo natin kung nasaan yung kitchen. Let's go. So basically, same lang ito nung nung dati. Hello. Easy brand. Ayan, pangsamantala, nandito yung mga tao muna kasi mainit ngayon, wala pa tayong tent. Actually, meron tayong tent.
Hindi ko muna pinakabit kasi matatakpan yung mga cukes natin na kung saan di makikita yung ganda ng view nila. At syempre Yes. pa nandito naman yung ating billboard. Kaya wala tayo sa EDSA, nandito lang to sa may billboard Anong, ano no? Rosmar na Rosmar yung datingan eh. ako. Sa parisan ko lang to sa pisto ko. At syempre, papakita ko naman ngayon kung saan sila mag-order pag gusto nilang kumain at tikman yung mga bagong menu namin. At syempre, yung kung saan ako nakalala yung overload ko at saka chicken. So dito tayo. So ayan, ready na po ang ating mga cashier. Kaway-kaway Ingay nung ano? cashier. Ayan. Lahat ng gusto mag-order, dito kayo mag-order. May Gcash na rin. Naka-POS na tayo guys. So lahat ng order natin, recorded na siya. Naka-POS na siya. So yun lang muna, mag-abang pa tayo mamaya kung sino madarating tapos para ipakita natin. So pansamantala, yan lang muna ang video natin. Mamaya naman ulit. Ayan guys, kung naiinip kayo, di ba, pwede namin kayo, halimbawa, hindi pa kayo sure kung anong orderin nyo. Mayroon na kaming ganito. So basically, yun din naman do sa unang papakita mo yung opening nito mismo. Parisan ko improve natin yan. At saka abangan nyo guys, hindi lang dito sa Quezon City, abangan nyo kami sa inyong mga lugar, baka dyan kami susunod na magtayo. Huwag mong gaganyan na pagka nakaharap pa sa camera. 'Di ba? Parang tanga naman to si Boy Abunda sa Ng Paris na Diwata, Paris. makikita ba dito yung opening nung ito na yung opening. Tingnan natin ano ba nangyari dito sa opening. Kasi maraming nag-aabang niyan eh. So, mag-register lang kayo magpunta lang kayo sa Facebook ng Diwata Paris Overload Quezon City Branch at doon kayo mag-i-inquire. So, again, open to sa lahat ng gusto. Party-party dito, katulad ng binyag, event, Christmas party, kung ano man yan, birthdays. So, open na din to guys. So, Gusto ko makita yung status niyan ngayon. Kung may, siguro dinadagsa pa rin ng tao yan bago no? Tingnan natin for the next siguro 3 months. Di ba? Tingnan natin kung Kailangan kasi, ang importante kasi dyan, men, dapat, unang pasok dyan ng tao at unang tikim ng tao dyan, masarap talaga. Di ba? Kasi wala namang I mean, wag nyo na lang daanin sa star power muna, sa lasa muna ng produkto nyo, daanin yung tao. Kasi baka mamaya, katulad nung sa Pasay mo, nasanay kasi ang tao doon, ang pinupuntahan doon ikaw. 'Di ba? Or maybe may mga curious din kumain, pero dito pag halimbawa opening na ganito, siguraduhin yung masarap yung para yun kasi yung magiging magiging dahilan para puntahan kayo ng tao diyan. 'Di ba? message lang kayo sa Diwata Paris Overload Quezon City Branch. Meron tayong pits na ginawa. Salamat din sir sa inyo dahil nasa suporta sa Diwata Paris. Alam mo, idol ko yung Cesar Basidor Play. Magaling yan mag-shoot. Halata naman, Diyos ko po. Magaling sa Mga basketball player. mga 3 points. Magaling talaga siya mag-shoot. Kaya pa yung 5 points niyan, Mams. Kahit 6 point pa gusto mo? Ay! Siguro, next time baka maimbitahan ka namin manood ng PBA game. Wow! Ay, kailangan mo din. Bakit ako? Bakit? Kayo! Kayo! Kasi may ticket yun eh. Gusto ko yung free lang. Thank you so Ngayon, lipas na yung mga joke ng mga bading, Hindi kasi parang hindi naman sa parang lipas na kasi yung mga ganyan eh. Hindi na siya masyado nakakatawa, di ba? So, maraming salamat. Sino to? Guys, ako dito sa Quezon City. So, maraming salamat dahil Sino to? Sorry po sa mga taga Quezon City. Hindi ko po kasi kilala Manila po kasi ako eh. Sino siya? Parang, mayor ba yan? Vice mayor? Tingnan ko sorry ha. I'm so sorry. Hindi po kasi ako pamitin nga, sino ba siya? Ang alam ko, babae ang mayor ng Quezon City, tama? Mayor Quezon City. Si Joy Belmonte nga. Sino yung vice niya? Di ba si Gian Soto yon?
Who is the Vice Mayor of Quezon City? Oo, siya nga. Gian Soto. Oo. So Vice Mayor, hindi mismong si Mayor yung pumunta. Gian Soto to, di ba? Tama? Mukhang stepping stone to, men. Mukhang magsisenador din to balang araw. Payagan nyo rin ako para makakuha ng lahat ng permits dito. You're a blessing sa mga tao sa buong Pilipinas. Thank you po. Nakso special treatment sa ano? Tsura ni Diwata, oh. Maraming makapangyarihan. Naku, mukhang bishop pa yung nag-conduct ng ng opening, bishop, Pagkahanap buhay, tindahan, Diwata, Paris Overload, at lahat ng kakain dito'y makagaman ng kalusugan sa katawan at kaluluwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo, Sama ng Espiritu Santo, magpas na walang hanggan. Amen. At pagpalain ng Diyos ang lahat ng kakain at papasok sa tindahan nito. Talagang, malupitan, Espiritu Santo. Mga bigatin yung Hindi, sa bagay, Diwata kasi, di ba? Sikat na sikat yan. Alam nga, hindi mo anuhin. Ayan na ho, ang dating of the weekend. City Branch. Dito ang maraming mga ilanang vlogger Ano nangyari? Ba't na hinahatid ang mga pangyayari. ako si Rosemar, oh? Si Rosemar ba yung katabi? Yung tunay na may-ari? Live na live. Siyempre, hindi mo na magpapahalata iyo si Rosemar, di ba? Na siya yung may-ari niyan. Kailangan malaman ng tao si Diwata yung may-ari. Ay, hindi pala si Rosemar yun. Sino yun? Yung may nag-aral? Kasi hindi ako nag-aral. Siya ba yun? Mukhang iba. Akala ko si Rosemar. Sorry. Lo, binax out nung cameraman. Ayan, meron sa kanyang ribbon of Diwata. Diwata Paris Overload, Quezon City Branch. With the Vice Mayor of Quezon City. To be with The live coverage of Catherine Reed. Mukhang correct me if I'm wrong, mukhang mali yung ribbon cutting nila. Kasi 'di ba gate ito? Ito yung gate, 'di ba? Yan nasa likod nila. 'Di ba dapat pag magre-ribbon cutting ka, wini-welcome mo yung mga tao papasok? Tama ba? Kasi ito nakaharap sila dito sa may gate, eh. Wini-welcome mo yung mga taong lumabas? Tinatanong ko lang, Kasi parang bagong kasal. Parang mali yung dapat ang ribbon cutting nila, nakaharap sila dito sa... Anyway, kung ganyan yung wala namang magagawa. Si Father, mag-bless kami. Maraming salamat po sa nagtatawag sa Ako, inalis na ni Bishop yung niya, yung sombrero niya. Nandito tayo sa atin. of our multi-award Oh, si Aramina? actress in the Philippine showbiz, Aramina. Mga nagpapalakas sa social media. Congratulations, Diwata, for your second. Tama. Ito na yung second branch mo dito sa Quezon City. And welcome to Quezon City. Second branch? Quezon City? Pasay, second branch niya, Quezon City. Akala ko pangalawang branch niya sa Quezon City. Mukhang nagtatago si Rosemar, Siyempre, gusto tunay na ko may-ari. ma-acknowledge na ng presence ng Vice Mayor na si Gian Soto. Siya nga yun. Ayan. Inaanak niya yung aking anak. At eto, sana supportahan niyo po si Diwata tulad ng pagsuporta ng mga ibang
kapwa natin dun sa main branch niya. At dapat pakita nyo na mahilig din ng mga taga Quezon City dito sa pagkain. At alam ko naman ng Pares hindi nawawala sa uso yan. Medyo walang sense yung sinasabi ni, ni Aramina. Sorry. Kasi parang, alam naman natin mga taga Quezon City mahilig sa pagkain. Yung alam mo, may mema. All-time favorite yan, kahit asawa ko, paborito yung Pares minsan dadaling ko siya dito. So maraming salamat po sa nagpunta dito. Kala mo, opening ko. Okay, Diwata. Yun. Narinig ko kanina, sabi, huwag intindi ng bashers. May basher ba? Hindi. Basta huwag mo na lang. Sana hindi mo na ino-open yung mga basher na yon pag ganyan, no? Some other time, wag yan. Opening, positive muna tayo, opening eh. Bakit hindi open yung basher, no? Intindihin kung ganun talaga. Pag puno ng bunga ang puno, talagang binabato ng binabato yan. Para So, just be humble, stay grounded, at sana mas marami ka pang matulungan na kapwa mo. Ayan, maraming salamat and God bless you, Diwata, and thank you for inviting me here. Again, palapakan po natin! And next to speak is our the Honorable handsome Vice Mayor of Quezon City, Honorable Gian Soto. Thank you very much po una sa lahat, Diwata, for inviting us. And alam mo, sa totoo lang, maraming mga taga-QC na dumadayo ng Manila para matikman po yung blessing, yung luto na i-share mo sa taong bayan. Pero ngayong araw na to, ino-observe kita, sobrang kanina ka pa talagang tinatry mong asikasuhin lahat. And gusto ko ngayon huminga ka muna, mag-relax ka. And, Kaya pa naman. Amen, alam namin kaya mo, pero tanda mo, Diwata, nasubaybayan namin yung kung paano ko nagsimula. Alam namin kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan mo para makarating kung nasaan ka ngayon. And tama yung sinabi ni Ara. Tandaan mo na huwag mong kakalimutan na kung saan ka nanggaling. Stay humble. And gusto ko lang Bakit parang pinagsasabihan nyo si Diwata na mayabang na? sa'yo na Sug na po tayo doon ng ang konti o yung Panginoong Diyos upuan po ay ito. kasama mo Sug dito po tayo sa ng konti yung upuan. hirap at sa ginhawa Ano na, ha? at sa mga susunod pang tatahakin mo sa buhay dahil okay lang ba reach out natin yung kamay natin kay Diwata and then ipapag-pray ka natin. Okay lang ba? Ayos lang ba yun? Dear God, maraming salamat po Panginoon Diyos sa binibigay sa amin. Sa lahat ng mga pagsubok na binibigay nyo, sa lahat ng pagmamahal at higit sa lahat provision na binibigyan nyo. Lord, we lift up to you, Diwata. Please, God, tuloy-tuloy niyo po siyang gabayan. Tuloy-tuloy niyo po siyang i-lead sa inyo dahil alam po namin na wala naman po siyang ibang gusto gawin kundi mag-bless po ang pamilya at mga tao sa paligid niya. Kaya po, Lord, we pray for good health, long life, protection, provision, kasiyahan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. This we pray. In Jesus' name, Amen! Ito na si Rosemar at Ay, nako, yan na yung tunay na may-ari. I would like to thank Yung tunay na may-ari. Madam Rosmar at Tatay Sir, thank you so much. At saka siyempre kay Rendon Labrador, kay Sir Eugene, thank you so much. Naku, napakaswerte natin ngayon dahil alam ko magbibigay na naman to sila ng mga mga alam na this. O, Yung mga regalo. mga abang lang kayo dyan. yun sa lahat ng mga vloggers, please Bakit natin sila? move backward, one step backward, Oh, please. ngayon sabihin mong pantay-pantay ang trato mo sa mga vlogger. One step backward, please. One step backward. Ang gusto ko lang din sana sabihin sa inyo, no, tuloy-tuloy na yung bukas natin ng Diwata Pares Overload. Lahat po ng gusto mag-order, open na po tayo dito sa ating counter. Yung gusto pong mag-order ng Diwata Pares Overload menu na isa-serve namin araw-araw, welcome na po tayo sa lahat. Hey. Pero ang ano, Labrador, si Madam Rosmar, siyempre, Labrador pala, sorry. pero ano yung personality ni Diwata, talagang it shows na nag-i-improve, 'di ba? Kasi parang pinanganak siya na maging public figure talaga.
So yung hopefully sana maayos yung mga nagiging problem niya sa public. So dito naman tayo sa sinasabi ni Rendon Labrador. Dito sa tao na to, hindi ko alam minsan kung sa totoo lang, minsan wala namang point yung hindi life coach to, 'di ba? To make things clear, yung napanood ko yung mga pagla-life coach niya. Napanood ko. Although na minsan masakit sa tenga pakinggan, may point nga naman siya doon sa mga ibang sinasabi niya. Pero minsan may siya may mga, alam mo yung nakakainis pakinggan, pero may point naman yung sinasabi. Ganon din ba kayo sa akin minsan? Naiinis kayo pag nagsasalita ako? Pero i-play natin to. Yung sabi niya, ang ayoko lang dito kay Rendon Labrador, minsan kasi, parang nagme-made up na lang siya ng niya Yung para, halimbawa may sasawsawan siyang isang bagay, Tapos, parang nagkamali siya. Hindi niya aaminin yon. I-made up niya na lang yung mga idadahilan niya as he go along para, alam mo yun, hanggang sa makalimutan na ng tao. Pero sa life coaching, medyo okay naman siya. Masakit lang sa tenga pakinggan siya magsalita, pero okay naman yung sinasabi niya. Sa mga basher ni Diwata, mamatay kayo sa inggit. Magtrabaho kasi kayo. Huwag yung puro inggit. Suportahan na lang natin. Pag umangat siya kasi, marami rin siyang matutulungan. Kaya Katulad niyan, parang hindi naman siya nag-iisip ng sinasabi niya Parang ang pinalalabas niya, pag basher ni Diwata, walang narating sa buhay. 'Di ba? Parang lang siya nakikiride lang siya kung saan yung ng masa. Yung alam mo yon, katulad nung yung suportahan na lang natin. Minsan kasi yung tinatawag kasi na pagbabash, minsan may misunderstood yun ng mga supporter ni Diwata Minsan sinasabi lang naman talaga kung ano yung dapat niyang i-improve. Not necessarily bash naman. tigil nyo na yan. Ako makakalaban ninyo. Mag-a-apply na ako dito. Akala mo meron siyang magagawa, Dinami-dami ng binabato kay Diwata ngayon, wala kang nga nagagawa. Ano ba? Mag-a-apply na ako ng voucher. Pinablog natin para makita ng suporta. Kasi the more na magbablog tayo dito, the more na mas magiging aware yung mga tao, the more na mas pupunta sila dito. Okay? So walang problema doon kahit araw-araw mong i-vlog si Alam mo Diwata. kasi, kahit anong gawin mo sa buhay mo, meron at merong masasabi yung mga tao sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, di ba? May masasabi. Di ba? Eh di gawin mo na lang kung anong gusto mo. Yun. Di ba? Bakit hindi mo kinakain Rendon yung pares? Ay, kinakain. Ngumunguya. Kung mahirap yung pinagdaanan mo, most likely, magtatagumpay ka. Basta huwag ka lang susuko. Ang mahirap kasi sa atin, lahat tayo, mahirap yung pinagdadaanan, palagi tayong sumusuko. Diba? Ang susi lang naman sa buhay, tuloy-tuloy ka lang Mahirap naman talaga ang buhay, wala namang madali Lahat naman tayo may problema. I do agree. Kayo meron. Tsaka, porket nandito namin sa taas, akala nyo ba wala kaming problema? Lalo kang umaangat ng umaangat, lalong pahirap ng pahirap yan. Yes! Yan dapat ang malaman ni Diwata. Totoo naman yun, yung sinabi ni Rendon na yun. Totoo yun. Di ba? Kung lalo na yung mga YouTuber dyan na iyakin, di ba? Katulad ng mga may singit ko lang. Katulad ng mga peking ghost hunter na kino-content ko. Di ba? Ang gusto nyo pa lalo, di ba sinasabi nyo, pag kino-content mo lalo pang sumisikat. Yes! Dapat magpasalamat kayo sa akin. At pag sumikat kayo, humanda kayo sa mas maraming magkikriticize sa inyo. Pasalamat nga kayo, Bungo TV lang ang nagkikriticize sa inyo Ako pa nga lang, nag-iiyakan na kayo. Paano pag ang mga nakapansin sa inyo dyan ay yung mga bigating vlogger na?
'Di ba? Sila Kaalaman, sila Real Talk Darbs. Durog kayo dun, men. Pagka yun na nakapansin sa inyo, 'di ba? Ako na nga lang si 16,000 subs lang ang meron ako. Nag-iiyakan na kayo. 'Di ba? Paano pa kaya yung mga yung mga sikat na yan ang pumansin sa inyo? Tapos ang kakapal pa ng mukha nyo na gusto nyo, sumikat pa kayo dito sa YouTube. Ni hindi nyo na nga ma-handle, isang criticism lang. Anyway, pagpatuloy tayo dito. Ang daming naghahanap sa kanya ngayon, ang daming lumalapit, mga vlogger, ang daming nag-i-invite, ang daming yung mga taong hindi niya kilala. Ngayon, kilala na siya. Mas mahirap kapag nasa taas ka na kasi hindi mo ma-identify kung anong kailangan ng tao sa'yo. Hindi mo alam kung gusto lumalapit lang ngayon kasi kailangan ng pera, gusto sumikat, or Parang si Rendon. mahirap na pag nandito ka. Kaya nga sinasabi ko lagi, lagi mo lang kausapin or bigyan ng oras yung mga taong sumuporta sa'yo nung walang-wala ka pa. Kasi doon mo makikita yung totoong tao eh. Nung wala ka, nandyan siya eh. Diba? So doon yung na-identify yan. Kaya kami, ngayon, lalo na ako, lalo na si Boss Armin, si Diwata, mahirap na namin ma-identify kung ano ba yung intensyon, totoong intensyon ng tao sa amin. Kahit ka mag-anak mo minsan eh. Diba? Kahit ka mag-anak mo minsan, di ba yung May something kaya doon nakakabwisit, pag nagsasalita siya. intensyon sa'yo? Hindi mo alam. Rendon, may gusto kong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin, yun lang, nagpapasalamat ako at mainit ang iyong pagtanggap sa akin. Next video. Diba? So ito, meron akong nakitang video dito. Ito parang i-debunk nila Diwata yung kumakalat na balita na yung parisan niya daw ay dugyot, 'di ba? Yung may langaw, may ano. Tingnan natin tong sasabihin nito. I think napaka-dumb nito, no. Napanood ko na to, pero hindi ko lang tinapos. May idea ako kung ano yung gagawin natin. Pakinggan natin. Kumain kasi dito ngayon lang, may nakarating sa akin. So, nag-order siya ng Paris. Ikukwento ko lang, nag-order ng Paris sa kanin, siyempre and the rice. Ngayon, nilagay sa lamisa, hindi siya kumain ha. Ang ginawa niya, hinintay yung langaw na dumapo. Para dumapo yung langaw. Hinintay para dumapo yung langaw, tapos binidyohan, tapos umalis. Tapos lumayas na po. I don't believe that bullshit. Kasi yan din ang parang utak ni Alvin TV yan eh. Parang ha. Kasi ganyan din 'di ba ang utak ni Alvin TV? Ang sabi ni Alvin TV dun sa previous vlog niya, may mga tao daw na tinatimingan daw na bad trip si Diwata, saka daw nila iba-vlog. Tingnan mo kung gaano kasili yung kung paano sila gumawa ng damage control. Parang ang pinalalabas nila, mga sinungaling yung yung mga pumunta diyan. Dito nga sa comment pa lang natitira ka na eh. 'Di ba? Sabi dito ni Risanti Doroha, "Uy, kumain kami diyan bandang 9 AM, madaming langaw kasi open yung lutuan nila. Saka kung saan hinihiwa yung mga ingredients, open lang din kaya di maiwasan ang malangaw." 'Di ba may mga nagsasabi sa iyo pero yung cover up niyo pambobo eh. 'Di ba? Sabi nito, totoo naman maraming langaw diyan sa parisan overload mo. Hindi Hindi mas okay pa yung mga dahilan, mas pangmatalino pa yung yung dahilan ng mga fans mo katulad nito, no. Malamang nasa labas yung kainan kaya malangaw, 'di ba? Mas katanggap-tanggap pa 'yun eh. Pero yung aakusahan mo na o-order, hihintayin yung langaw sa kabibidyohan. Alvin TV yung mentality na yun, men eh. Kasi ganun yung dahilan ni Alvin TV, kaya daw siya nabibidyohan na masungit, ay hinihintay daw na bad trip si Diwata bago daw siya kausapin. O kita mo na kung gaano ka bullshit yung dahilan. Hindi, di ba? Hindi, maniniwala ba kayo doon? Hindi, maybe totoo naman. Maybe, pero I don't think na gagawin yun. Parang, parang, tangina men, pipila ka dyan, tapos kakain ka, tapos hihintay mo magkalangaw, bibidyo, aalis ka na. Hindi ko nagigets, men.
Hindi, maliban na lang talaga kung siguro trip nun na siraan ka talaga, ano? Pero hindi ako naniniwala eh. Pagka malinis yung lugar, parang ang tagal dito nga sa bahay eh. Dito sa bahay ha, bumili ako ng ulam. Nilagay ko dyan. Meron pa isa-isang langaw. Pero kadalasan hindi naman nilalangaw ng maghapon eh. Hindi ko nga tinatakpan eh. Hindi, mag-experiment ako niyan, ano? Kapag malinis yung environment, tapos, I don't know, may nagsabi dito, kasi daw nasa labas kaya nilalangaw eh. Siguro may factor yun eh. 'Di ba? Pero mas maganda na yung ganun yung dahilan na nasa labas. Pero yung sasabihin mo na ano, na o-order, tapos hihintayin na magkalangaw, saka daw bibidyoan, saka daw aalis. Ang tanong, 'di ba, lahat naman kayo may cellphone, ba't hindi nyo binidyohan na ginagawa 'yon? Or halimbawa, mag-video kayo na iniwan talaga. Kahit hindi mo na maaktuhan na hinintay yung langaw. Kahit man lang sana na, ito, hindi ginalaw yung pagkain. Ito yung ano. Kahit ganun man lang sana eh. Hindi ko I'm so sorry Maybe totoo, maybe. Kaya lang napaka-bullshit nung kwento. Hindi ko naman pwede sabing hindi totoo yan. Pwede naman siguro na mangyari. Pero I don't think so. 'Di ba? Pakinggan yung istorya. Dito ngayon lang, may nakarating sa akin. So, nag-order siya ng Paris. Ikukwento ko lang, nag-order ng Paris sa kanin, siyempre and the rice. Ngayon, nilagay sa lamisa, hindi siya kumain Ang ginawa niya, hinintay yung Ito, sa dami ng tao dyan, ito ha, sa dami ng tao dyan, mauobserbahan nyo yun? Di ba kiniklaim nyo, marami pa naman tao dyan sa inyo? Maliban na lang, kung tanggap nyo na wala nang kumakain sa inyo, kaya nyo na mag-obserba ng kakain. Pero sa dami ng tao dyan, men, make sure nyo ba yon? Na ganun talaga yung ginawa nun, men? Paano kayo, maliban na lang kung in-scripted nyo yon, alam nyo talaga yon. Di ba? Pero yung isang tao sa sobrang busy nyo dyan, na kiniklaim nyo, marami pa naman kumakain, di ba? Tapos ang naka-obserba pa, ito pang si ate na kusinero mo pa, na nasa kusina pa. Kusina to, di ba? Kasi dito ngayon lang, may nakarating sa akin. So, ayan nasa loob ng kusina siya eh. Order siya ng Paris. Ikukwento ko lang, nag-order ng Paris sa kanin, siyempre and the rice. Ngayon, nilagay sa lamisa, hindi siya kumain Ang ginawa niya, hinintay yung langaw na dumapo. Para dumapo yung langaw. Alam mo, nagkikwento yung tao niya sa loob ng kusina. Paano mo nalaman na sa kusina ka? Para dumapo yung latas, binidyohan, tapos umalis. Tapos lumayas na po. Salamat kay Nakaher. Salamat po talaga, madam. Ang galing, no? Malangaw. So, ayan, patunay lamang ito, nakalive tayo ngayon na... Ayun nasa loob ng kusina. Paano mo nalaman yun? Maliban na lang kung may nagkwento sa'yo na ganyan ang ikwento mo kay Diwata. Di ba? I'm not buying it. Okay lang sana kung mismong si Alvin TV yung nagsabi nun eh. Kaya lang, kung si Alvin TV nagsabi, di sana, vlogger ka, di sana binidyo mo, di ba? Wala to, men. Napaka-poor, napaka-weak na damage control. Kasi kumakalat kasing may uod yung lugar niya. Natotoo naman na videohan yung uod eh. Actually, hindi naman langaw yata masyadong issue eh. Ang issue yung uod. Ano yan, hihintayin namin magkaroon ng uod? Bago namin videohan? Kabullshitan, di ba? Talagang eksena. Ano nga ulit? So, kumain dito. Order. Pauulitin niya, pakukwentuhin niya sa kusinera na nandun lang sa kusina na hindi naman nakikipag-interact sa customer. Tapos inantay yung langaw na dumapo. Tapos, binidyohan. Pinicturan. Iniwan. Baka itubos niya na yun. Maya-maya. Or baka pwede, ito si ate ay naglilinis dun sa Pero, yung ganong kadetalyeng kwento, hindi naniwala. I don't believe. Diba? Unless may video kayo na ginawa talaga yon, no? Pero sino ba naman tanga sa magbabayad tapos
hihintaying magkaroon ng langaw. Tapos, hindi ko, ano. May content na siya. O ngayon, abangan natin yon yung gumawa nun. I'm so sure. Mamaya, ang gagawa nun yung hindi kilalang vlogger na walang subscriber. 'Di ba? Ang duda ko nun, kayo din yon. Kasi kung vlogger talaga yon, marami ng video before yon, saka ano, 'di ba? Maraming factor yan para scrutinize, pero aabangan ko yon. Kung lilitaw man yung video na yun, aabangan ko. Kalokang mga tao, no? So imagine mo, pupunta dito, nag-order, tapos hindi kinain, tapos may dalang cellphone, hinintay na po ng langaw, tapos... O, asan yung hindi kinain? Asan yung hindi kinain doon? Tapos iwanan, umalis na. So di ba maliwanag na nagko-content dito para masiraan ako. So, wag na natin Wag na natin inano mo nga. Ano yun? Napaka-bullshit nun, men. Diba? Hindi kayo, naniniwala ba kayo sa kwento na yun? Paliwanag nyo sa comment section. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.